Ay, sarap magkape talaga. Malapit na kasi dito yung Tim Hortons sa aming kabayan. Ay, kumusta pala kabayan? Okay, so dito lang ako sa labas ng aming apartment. Mayroong konting mini park. Okay, yan yung dyan kami nakatira sa apartment na yan. So, almost 1 year na pala ako dito sa Canada, ano? So, marami na akong nakuhang mga experience or mga impormasyon o kaibahan between sa aking pinanggalingan dyan po sa Dubai, UAE. So, yan ang pag-usapan natin kabayan. I-share ko sa inyo, baka makapulot kayo ng mga impormasyon na maring gawin yung reference kung saan kayo gusto mag-abroad dyan sa Middle East, particular sa UAE, Dubai, at dito naman sa Ontario, Canada. Mag-visit lang tayo sa Ontario kasi nandito lang ako sa Ontario. Hindi ko alam yung ibang probinsya dito sa Canada. Okay? Kasi almost 18 years kami sa Dubai, ano? Doon na lumaki ang anak ko. Nag-abroad ako sa Dubai, 2006. Tuloy-tuloy yun. Iisa lang ang employer ko sa Dubai kasi maganda at maayos naman ang palalakad ng aking employer sa Dubai. Isipin mo, 17 years, isa lang yung employer ko, ano? So, nung nag-decide ako pumunta sa Canada, o kami, so umuwi muna sila sa Davao kasi nga hindi ako allowed, nabitbitin sila kasi ano ako, low skilled na ako, temporary workers dito sa Canada. So, I'm not eligible to bring them together, okay? To bring with me together. So, umuwi muna ang pamilya ko sa Davao, which is doon nag-aaral ang anak ko, which is maganda naman ang resulta kasi nga, scholar siya ng OWA, saka yung school, yung dalawang scholarship niya. So, i-avail nyo yung kabayan, lalo na sa mga OFW na membro ng OWA, ay i-avail mo yung scholarship kabayan. Kasi napakalaking tulong. Isipin mo yun, ha? Yung anak ko, nakukuha niya 60,000 yearly. So, savings niya yun. Sabi ko, savings mo na yung 60,000. Ako nang bahala gumastos sa, sa pag-aaral mo. So, back to sa ating topic, i-share ko sa iyo kabayan kung anong kaibahan ng pamamalakad ng Canada, particular dito sa Ontario at dyan sa UAE, particular naman sa Dubai, which is dyan ako nanggaling. Unahin natin ang immigration policy. Alam naman natin, malaki talagang pagkakaiba. Sa Dubai, napakadali makapunta dyan sa Dubai. Isipin nyo kabayan, nag-apply ako June 2006. Nakaalis ako July 2006. So, isipin mo yun, mahigit isang buwan lang nakaalis ako. Nag-apply ako through agency dyan sa may Ortigas. Okay, through agency. On the next month, pagkatapos sa interview, medical, pagkatapos alis. Ganun kabilis kabayan. At saka, kung sasahod ka ng 4,200 dirham sa Dubai, makukuha mo na ang pamilya mo. Ganun kabilis at kaluwag ang immigration policy sa Dubai. Pero syempre, kailangan mo kumuha ng bahay kasi kasama yun sa requirements kung sponsor mo ang pamilya mo papuntang Dubai. Kaya unlike dito sa Canada, alam natin, pahirapan pumunta dito, depende sa pathway na dadaanan mo. So, dapat alam mo yung pathway na dadaanan mo. Kasi ako, dumaan ako sa temporary foreign workers pathway, yung dinaanan ko, low skill ako kabayan ka naman, hindi ko nadala, nabitbit na aking pamilya dito sa Canada. At saka pahirapan na maging permanent residence dito sa Canada. Unlike sa Dubai, pagdating mo doon ng ilang buwan lang, okay? Pag na-regular ka sa trabaho mo, ayan, automatic ka na residence, okay? At unlike dito sa Canada, pahirapan na maging residente. At ang aking obserbasyon, dito sa Canada, which is hindi naman ganun karami ang temporary foreign workers sa Canada, mga immigrants. Sabihin na natin na sa 2 million. Unlike sa Dubai, halos ng populasyon doon is foreign worker. Halos nagpapalakad sa kanilang mga negosyo ay foreign temporary workers. So wala naman silang problema. Hindi nila dinidiscriminate, ibig sabihin hindi naman nila sinisisi, unlike dito sa Canada na sinisisi nila ang dami ng bilang namin. Sa Dubai, sa particular sa UAE, sa Dubai, particular dyan sa Sharjah, kasi sa Sharjah ako nakatira, hindi ho nila sinisisi ang dami ng mga temporary workers dyan sa UAE. Kasi ang mga temporary workers kabayan, ayan ang backbone ng kanilang ekonomiya. Pag wala hindi tatakbo ang kanilang ekonomiya. At saka, nakitaan nila ng opportunity sa pagdami ng mga turista, sa pagdami ng mga foreign workers, nagtayo sila ng napakaraming mga buildings. Doon sila nag-invest, binuo sila. Unlike dito sa Canada, wala. Pagdating dito, isa lang yung nakikita kong nagtayo ng dyan, sa tabi namin, ng housing, isa lang. Yun lang sa isang taon.
wala akong nakikita dito. So mabagal ang kanilang investment pagdating sa housing. Okay? So immigration policy, malaking pagkakaiba. Kung gusto mo naman permanent na maging immigrants, or Canada ang mas maganda kabayan. Okay? Now, kabayan, pagdating naman sa salary, well, Dubai is salary tax free. Sa Canada, mayroon pong tax. So makakaipon ka kung pupunta ka ng Middle East. Halimbawa, ang sahod mo is 10,000, buong pera mo 10,000 makukuha. Unlike dito sa Canada, mayroon pong tax. Depende sa probinsya. Dito sa Ontario is 12% kabayan. Now, pagdating naman sa benefits, well, saludo ako sa Canada. Magandang benefits dito. Maganda ang kanilang hospitalization, sa education, libre ang mga bata up to high school, grade 12, libre ang bus, mga gamit, may allowance pa yung mga anak mo. Okay, kung malilit pang anak mo, well, maganda pumunta dito sa Canada. Unlike sa Dubai, UAE particular, hindi ho libre education doon. Okay, kailangan mo magbayad ng school, kailangan mo magbayad ng school bus, hindi po libre. Ang libre lang yung mga Arabic, yung mga lokal, which is ang hirap naman, 'di ba? Ang hirap naman doon, yung anak natin papasukin mo doon sa mga Arabic school. So hindi maganda sa Dubai pagdating doon sa mga sa school kasi nga hindi libre. Kung hanap mo ay libre na school at mga benefits. Pero pagdating naman sa health insurance ay sagot naman ng employer kabayan. Lahat ng mga residente sa Dubai ay may insurance, sagot po ng employer namin. So kahit magpa-check up ka, sagot ng insurance. So walang problema. Now, pagdating naman sa cost of living, kagaya nito, ang rent dito kabayan ng apartment na to ay nasa 1,600. So dalawang room yan sa isang apartment. So dalawa kami naghati sa isang apartment, sa isang room, isang katao. So naghati kami 1,400 pa yun ang rent namin. Pero ngayon tumaas na daw to. Nasa 1,500 or 600. So naghati kami 700 dollars. Okay? Medyo mataas ang cost of living to sa Canada. Saka tandaan mo, hindi ho uso dito yung sharing, which is sa Dubai, uso ang sharing saka sa accommodation, mayroong bed space, mayroon pa yung partition na tinatawag, isang room hatiin sa gitna, lagyan ng partition. Okay? Ano pa ba? Tsaka yung meron silang mga labor camp. Dito ho, wala ho. Kailangan mo mag-rent sa mga ganyan. Okay? Cost of living, masasabi ko, mas mataas. Mas mataas ang bilihin dito. Mas mataas ang cost ng housing. Kasi nga, naging shortage nga. Unlike sa Dubai na, para mga kabuti na tumutubo kung saan-saan ang mga building. Minsan pa nga, nag-oversupply ang kanilang mga building. Kasi nga sa dami ng nag-invest talaga sila nag-invest talaga sila sa mga building ng kabayan. Kasi nga sa sobrang dami ng mga temporary workers doon sa Dubai, which is magandang opportunity sa mga business, sa mga businessman, sa diyan particular sa mga real estate. So walang problema. Dito nga gusto kong nang lumipat almost 1 year na ako naghahanap ng room pero wala akong makita. Pero unlike sa Dubai, kung gusto mong lumipat kinabukasan, makakalipat ka kasi sa sobrang dami. Okay? Na pagdating naman po sa yung mga kababayan natin na nagtutourist, well, maganda kabayan. Kung gusto mo mag-tourist na tapos gusto mo maghanap ng trabaho, yun ang mga intention natin, tourist and then convert mo into visa, Sa Dubai, particular dyan sa buong UAE, ay napakadali pumunta dyan na mag-tourist or mag-visit visa, which is meron pa rin mga kaso na na-offload gawa ng kulang sa mga documentation support. Sa UAE, madali lang ho pumunta, mag-tourist, tapos makahanap ka ng trabaho. Madali lang i-convert yung kabayan into working visa. Once na makakuha ka ng trabaho, makahanap ka ng amo, ang ginagawa ng ating mga kababayan doon ay mag-i-exist na sila, sasakay sila ng bus papuntang Oman. Pagdating sa Oman, isi-send na kaagad yung working visa, tapos kinabukasan ay maaari lang bumalik sa UAE as a working visa na. Yung iba naman pupunta sa Kish, isang island doon na malapit sa Iran. Doon sila naghihintay ng kanilang working visa. At pagbalik, ayan working visa na kabayan. So napakadali, unlike dito sa Canada, 6 months ang yung haba ng tourist visa, yung validity ng tourist visa. Pero kung makahanap ka ng trabaho
6 months din kabayan ang pagpoproseso ng LMIA. Yan ang kailangan o kukunin ng employer sa gobyerno ng Canada para maging lehitimo ka na temporary working working permit. Okay? So pagkatapos ng kabayan pag kumuha ka ng LMIA, ipoproseso pa yan, kukuha ng working permit. So aabot na mahigit 6 months kabayan. Ganun po katagal ang pagko-convert ng tourist into working visa kabayan. Napakahirap lalo na ngayon sa mga student dito sa Canada. Nako, pahirapan na pong student permit kung gusto mo mag-apply dito sa kabayan, kasi hinihinga na sila ngayon ng IELTS. Lahat ng mga international students kailangan ka muna pumasa sa IELTS kasi nilimitahan na po ngayong kabayan. Now, particular naman dito sa aking pathway, pag-uusapan natin nga na-mention ko kanina na dumaan ako sa temporary foreign workers. Okay, yan ang pathway na dinaanan ko. Low wage kabayan. Doon sa Dubai ay hindi po nilimitahan yung mga temporary workers, kasi sila po ang backbone ng kanilang ekonomiya. Pag walang temporary workers kabayan, hindi matatayo yung mga malaking building yan sa Dubai. Hindi ho. Ang dami mga labor manpower dyan sa Dubai. Dito sa Canada kabayan ay nilimitahan na po ngayon. Pahirapan na po. Hindi na kami i-renew kagaya ng mga temporary workers na sumasahod ng minimum up to kailangan minimum up to median wage. Ang median wage kasi nasa 25 or 27 depende sa probinsya. Okay? Hindi na po i-renew, hindi na sila mag-a-accept ng mga LMIA, ng mga bagong aplikasyon kapag ka ang unemployment rate ay umabot na sa 6% kabayan kada probinsya o yung tinatawag na metropolitan city. Pero sa Dubai ay nako, wala hong kabayan, hindi nila nilimitahan ang mga temporary foreign workers doon, kasi alam nila malaki talaga ang tulong na binibigay na suporta ng mga temporary workers, kasi ang liit lang ho ng populasyon ng mga Arabic. Siguro mga temporary workers doon nasa 80%, tapos yung Arabic mga lokal 20% lang, which is nagtatrabaho na sila sa gobyerno. Yan ang gusto nila sa gobyerno kasi malaking sahod. Sabihin na natin sabihin na natin siguro yung populasyon ng mga Arab national sa UAE is nasa 1 million lang, tapos yung mga foreign workers is nasa 4 million to 5 million. O di ba? Ganun ho kadami ang mga temporary foreign workers sa UAE, which is pero hindi naman nila sinisisi. Unlike dito sa Canada, sinisisi nila, binabayin lang sisi sa amin dahil nga sa sobrang dami na namin, mataas na daw ang unemployment rate. Yan kasi pagkakamali ng Canada, hindi sila nag-invest sa kanilang ekonomiya. Unlike sa Dubai, nako, nag-invest sila sa tourism, di ba? Ang daming mga island diyan sa Dubai, na mga man-made island na itinayo. Ang daming mga magagandang hotel. First world class city talaga ang Dubai. Tapos, yun nga, kagaya na nabanggit ko kanina, ang dami pong mga buildings diyan, kaya walang shortage po pagdating sa housing. Unlike dito, pahirapan po ang mga housing ito kabayan. Pahirapan po maghanap, kasi nga dahil sa kakulangan ng housing ay dumadami din ang homeless dito sa Canada. Karamihan naman sa mga homeless ay mga puti. Okay, wala pa ako nakikita mga Pinoy dito sa amin sa may downtown, which is magandang indikasyon yun. Ibig sabihin ng mga Pinoy ay nagtatrabaho lang. Yung mga puti kasi atin-atin lang to, yung mga puti karamihan dyan mga tamad. Okay, at saka namimili sila ng trabaho kasi nga hindi worth it daw. So kasi meron naman sila makukuha ang ayuda sa gobyerno, hindi ko alam kung magkano at saka hanggang kailan. Saka yung mga citizens o mga permanent residents, meron yung mga insurance kabayan. Huwag nyo na sabihin may mga insurance yan kapag natanggal sa trabaho. Meron silang tinatawag ngayon labor employment insurance, o yun, meron sila makukuha sa gobyerno, i-claim na nila yan. Kaya kapag nawalan sila ng trabaho ay magpapahinga mo yan sila. Hindi mo na maghanap ng trabaho yan, papahinga, namimili ng mga posisyon na mataas ang sahod. Kaya siguro dyan tumataas yung unemployment rate.
So kami naman mga temporary workers na mababang sahod, so ginagrab namin kahit minimum o kahit nasa $18 o $19 o $17 pa yan, ginagrab namin yan para magkaroon na ng trabaho dito sa Canada. Okay? Ngayon, pagdating naman sa mataas ang unemployment rate, so kasama na dyan kabayan yung mga homeless, kasama na rin dyan kabayan ang drugs. Okay? Dito po, lantaran. Buti pa nga sa Pilipinas eh. Yung mga drug addict doon nagtago kung gumagamit dito, hindi ho. Kapag napasyal ako diyan sa diyan sa downtown, nagbibisikleta ako. Ay nako. Dami mga drug addict gumagamit sa tabi ng kalsada kabayan. Ay kita ko smoke in the water pa yung gamit ng iba eh. Grabe talaga. Saka kasi legal din dito yung limang dahon na ganyan, okay? So talamak ang dito kabayan yung ganyang issue. Kaya yung iba nakita ko nga parang parang zombie na natutulog, nakatayo ganyan, no? Ganyan. Isipin mo tutulog ka ganyan. Yung bira, parang zombie nga. Sabi ko, totoo pala yung napapanood ko sa YouTube lang dati na Canada, isa sa mga napakaraming homeless, drug addiction, matindi. Buti pa nga sa atin eh, di ba? Sa atin, patago pa. Mas lalo na sa Dubai. Pag sinabing ganyang mga drugs, nako, zero tolerance sila kabayan. Napakatindi ng batas doon. Kaya nga lahat ng mga tao takot. Okay? Hindi basta-basta na makakapasok ang drugs doon kabayan. Pero dito, nako, talamak. So dahil nga sa ganyang issue ng droga, siyempre yung mga homeless, walang trabaho yan eh. So anong gagawin? Diyan na pumapasok yung huli nating i-share ko kayo sa inyo kabayan, yung pagnanakaw. Dito sa Canada, mataas po ang crime rate, mataas po ang pagnanakaw sa mga car theft. Marami ho ditong nakawan sa kotse kabayan, lalo kapag bagong kotse mo, ay nako, huwag mo basta-basta iparada kung saan-saan. Kasi nga, nako, matindi po ang nakawan ng mga kotse dito. Lalo na yung kapag mga bagong CRV, mga bagong RAV4. Ay nako po kabayan, mataas ang rate. Lalo na dyan sa Toronto. Mataas po ang rate kabayan ng nakawan dito sa Canada. At hindi lang dyan, pati mga shoplifter. Ito sa pinapasukan ko sa Canadian Tires, ang dami pong nagnanakaw dyan. Mga puti, huwag niyo sabihin mga puti kabayan. Okay? Siguro dahil nga sa walang trabaho, unemployment rate, dahil siguro sa mga homeless, sa drug addiction, kaya humantong sa pagnanakaw na lang. Pati bike kabayan, tinitira nila. Last week lang, yung bike ko ninakaw. Alas 5 ng hapon, mataas pang araw, okay? Pinark ko lang sa harapan ng supermarket. May bike stand doon, tinali ko siya, may padlock yung cable type. Tapos highway pa yung kabayan, dumadaan yung bus. Ninakaw pa rin pati yung bike ko. Ang sabi ng general manager, nakita niya sa CCTV, yung magnanakaw ay pasahero ng bus. Bumaba, pagkababa niya, dumiretso sa bike stand. Ayan, ginupit gamit ng cutter. Ayan, ginupit yung cable lock na ginamit ko sa bike. Ayun, natangay yung bike. Wala na akong bike ngayon, pero bibili pa ako kasi nga yan aking transportasyon dito sa Canada kabayan. So, yun lang kabayan, aking may share. So, sana ang video nito ay maging gabay sa pagdesisyon mo kung anong bansang pupuntahan mo, dyan ba sa Middle East o dito sa Canada. Well kabayan, ikaw na po ang bahalang magdesisyon yan. Okay? So, ako'y magpapaalam po muna mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. Kasi dumidilim na. At saka po ubos na rin ang aking kape. So, ayan kabayan, salamat. Hanggang sa muli. This is Dads from Dads Info TV. See you soon. Sukran.